Okay, let's start. No? So, good afternoon, everyone. So, for today, no, we will discuss about media and global integration. No? So, this we will focus mainly on the role of media. No? Because when you talk about globalization, again, di ba? Sabi natin class, ano? When we talk about globalization, di ba? We are talking about integration, no? So it covers from economic, political, and cultural integrations of different people, no, different parts of the world, no, from the aspect of business, di ba, to politics, people, cutting across border. The world now is a borderless market, the borderless economy, di ba? So, there is a thing also of cultural globalization, no? So nagkakaroon din ng merging and integration, even different cultures from different places, no? And media, all kinds of media, plays a vital role, no? Or a very, very important role, no, when it comes to integration, no? So this afternoon, we will try to discuss, no, media vis-a-vis global integration, or it's what you call that, it's a very, very significant role, no, of the media when it comes to global integration, especially when we talk about cultural integration among people in the different parts of the world. Okay? So globalization is not just economics, not just politics, it's also cultural integration among people, because globalization opens the door for free. Hindi naman libre, ano? It is not a free because it is free, but free because it is freedom. You have the freedom to travel, you have the freedom to navigate, and due to that, di ba, nagkakaroon ng integration ang mga tao. But if you cannot travel for whatever reason, di ba, you can still have integration with other people, and media plays a vital role in this integration. Okay, so let's discuss it. No? So the learning outcomes, yan, no, let's try to analyze, no? And hopefully we can analyze how various media, no, when we talk about various media, no, andiyan ang lahat, ano, lalo na, no, especially nowadays in the modern world, no, there are so many kinds of media right now. No? We will go deeper later on that. No? So how can we analyze various media, no? No? Drive various forms of global integration. No? As I was saying, no? One form of global integration is cultural integration, and media class, no, plays a vital role on this process. No? And second, we can explain the dynamic between local and global cultural production. So, but initially, you can really say that we have our own culture, even in the Philippines. We have the Ilocano culture, the Tagalog culture, the Visayan culture, and because of integration, di ba, nagkaroon ito ng parang Filipino culture. Then let's see, no? With the global integration, are we building a one global culture, or are we still have, or we are building, no, at least a common culture or a common norms for that matter, no? So tingnan natin kung doon nga siya pupunta in this globalized modern world. Okay? So again, class, no, as I was saying, ito paulit-ulit tayo, no, lagi-lagi. Kasi ito yung foundation, kaya whatever topic, no, that we are trying to discuss, it will only really boils down to globalization, no? Because sabi nga natin, sa mundong ito ngayon na globalized world, di ba? Ito yung system na kine-create ngayon, ano? Basically, ng capitalist system, where there is a free flow o competition of trade, market, production, and even culture, no? For that sense, no?
globalization is the process of interconnecting the world, or making the world as one, no? And again, as I was saying earlier, no, class, media technology has played a crucial role in, di ba, shaping global networks, or even in shaping global culture, no? Media, marami at napakadami, and there are so many forms of media. We will look into it deeper. Okay? So, let's try to dito define muna, no? Gaya na ng lagi kong sinasabi, when we are discussing something, we need to understand first, no, the terminology. So when we talk about media, di ba? Minsan ang nakikita nyo lang, class, di ba? Pag sinabi nating media, madalas nakikita nyo mga reporter, mga balita, no? TV, radyo. No, tama naman yun, no? At meron tayong tinatawag na, di ba? Communicate na visual media, meron din namang ano, no? Meron ding mga hard media na tinatawag, ano, yung mga dyaryo, no? But in a sense, di ba? When we talk about media, it is the plural term of medium, no? When we talk about medium, it is more on means of communication. Okay? No? Paano tayo nagtatransmit, no, ng information and data to everyone, no? Halimbawa, gaya ng news, music, movies, of course, education, promotional messages and advertising, and even buying, di ba? Uy, nakalimutan ko ilagay yun. Even buying, even marketing, di ba? Sa media na rin minsan, no? Doon ka na bumibili minsan sa Shopee, di ba? Hindi ka na pumupunta sa department store. You're buying what you need, di ba? Sa Shopee, sa Lazada, di ba? At iba't iba pang platform, no? Where you can see other forms of product. At minsan, kahit hindi mo nakikita, tumitingin ka na lang sa mga description, di ba? Tumitingin ka na lang sa comment ng iba, di ba? At minsan ay na-attract ka na batay lang sa comment ng iba. Di ba? So, yun ang media ngayon, ano? Means of communications, no? Tools and channel to deliver information and data. No? Media is also a way which we can communicate with society from local to international. Anong ibig sabihin nun, di ba? Pamamagitan ng media, all forms of media, no? Di ba? Nalalaman natin, no, ang nangyayari sa ating lokal, di ba? Taga Maynila tayo, nalalaman natin ang balita as far as Davao, Apari, hanggang Hulo, di ba? Yun yan, nababalitaan natin. Yan, nabalitaan natin ang lindol sa Cebu, di ba? Ang epekto ng bagyong Paulo sa Northern Luzon last week because of the media, no? And because of the different forms of media, hindi lamang sa news, hindi lamang sa TV, sa radyo, ngayon kahit sa mga messages, no, ng ating mga kaibigan na nakatira doon at naapektuhan directly ng mga pangyayari yun, no? So media also is the institution and methods in reaching a large number of audience, no? Tama, no? So magitan ng media, mas marami kang napapaabutan, whether physical or online method, no? Sinabi natin physical kasi billboard, di ba? May nakita ka lang malaking billboard dyan sa EDSA, dyan sa Aurora Boulevard, di ba? O kahit yung simpleng billboard dyan sa may LRT na sinasakyan natin dyan sa tapat ng ating school, di ba? You can really get information na, di ba? At dahil sa post na yon, dahil maraming sumasakay sa LRT, maraming dumadaan sa Aurora Boulevard, sa EDSA, maraming nakakabasa noong billboard na yon, di ba? So yun yung tinatawag nating mga physical type of media, billboard, newspapers, and mga online. O yan, nandiyan na yung mga telephone, fax, and of course, just right now, di ba, very, very popular ang internet or wifi o yung tinatawag natin ngayon na social media, no? At kahit ang balita, ano, media is also
News also is a form of media na yun nga ano, nababalitaan mo, nalalaman mo ang nangyayari sa paligid mo, sa ibang lugar ng ating bansa, kahit sa Southeast Asia, nalalaman natin ang balita sa Malaysia, sa Singapore, 'di ba? Ganyan. Kahit yung mga kaibigan natin pumupunta roon, nababalitaan nila tayo, and even on the other parts of the world, 'di ba? Kahit nasa Europe, may kaklase tayo dati na nandiyan na nakatira, nababalitaan niya tayo. So ganyan ang media talaga, no? Sa ngayon, different kinds of media from physical to online, it delivers, di ba? Information and data which we can use to communicate, di ba? To listen to music, to get information, di ba? Yeah, and even to buy something, di ba? Kasi bumibili ka sa ibang bansa, hindi mo kailangan pumunta, papa-deliver lang and you're using media. No? In any kinds of platform, nakakabili ka ng gamit galing sa ibang bansa. Minsan nga, pag lalong-lalo na yung mga damit, ano? Hindi naman pala damit, ano? Kasi yung damit, minsan you need to physically test it. Pero yung ibang materials, di ba? Ibang kagamitan natin ay minsan sa online na rin nga natin binibili. Lalo na kung may sample na tayo, hindi na tayo pumupunta sa tindahan, umu-order na tayo, di ba? Mga salamin, pabango, et cetera, ay through media na natin siya kinukuha. Okay? So, when you talk about, again, media, no? Different kinds of media, ito nga, no? One is the print media, no? So, very common naman ito, no? Publications ito like newspapers, magazines, mga libro. Book is also media because it has its own information and data. Mga journals, report, comics. No, inabot niyo pa ba ang comics? 'Di ba? O siguro tanong niyo sa mga tatay niyo, no, mga magulang niyo, no? Comics is also a form of media, no, where you can also get information, no, and data on it. No, yung mga caricatures, ano, yan. So, yan ang mga tinatawag nating print media. Kaya lang ngayon, medyo kumukonti na, no, ang print media at mapapansin mo ang mga newspaper natin ay numinipis na kasi kumukonti na ang nag-a-advertise, no, sa mga newspaper kasi nga sa advent ng social media. Another form of media is also what you call the broadcast media. Here, very common is the samples of radio and televisions, no? Diyan tayo nakakapanood, no, ng mga pangyayari o nakakapakinig, no, ng mga what's happening around the world or even around our surroundings, no? And third, no, we have the internet and the digital media. O ito, alam na alam niyo na yan, ano? The digital world, no? There are websites, blogs, and social media like Facebook, no? Et cetera, Instagram, no? Spot, and other streamline platforms, no? Which you can use in listening music, di ba? Watching movies and even TV shows, di ba? Sa ibang bansa, no? Nandiyan na yung mga Netflix, yan, YouTube, Spotify, et cetera. You name it, no? You can have it. Okay? Marami pa, no? Marami pang mga sites where you can watch movies and you can watch all kinds of movies depende sa gusto mo, no? And third, also, media are being used as advertising and economy. Ito nga yung binabanggit ko kanina, di ba? By using the internet and digital media, di ba? Minsan nga bumibili ka na, no? Nakakakuha ka ng information about something and you become interested on it, then o-order ka na. And of course, isa, no? Ang very na parang what we call that leap bound, no, na mangyayari kahit ang pera di ba natatransact na through what you call also
digital media o digital form, di ba? Nagbabayad na tayo nang wala tayong hawak na pera. O, di ba? Nandiyan na ang with the advancement of technology, di ba? Nagbabayad ka ng GCash o ano naman, PayMaya, no? Minsan darating siguro ang panahon na kahit wala kang dalang pera, basta meron kang kumbaga quote and quote pera o money or points, no? In your GCash, di ba? You can transact business. You can have economic transaction even without holding a paper or a coin, di ba? To pay for your transaction. Mga points na lang yan, no? Through GCash and PayMaya and other internet transfer, di ba? Because of the development of the internet and digital media, no? So you can see sa picture, no, na nasa right side, ano, mapapansin mo, no, yung internet growth, no, mula noong 2014, no, actually mula noong 2000, ano, kung saan nagsimula ang internet ng 2000, year 2000, and 25 years later, yan, no, ganyan na talaga ang internet users in billions of people. So the Earth population is about, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, mga nasa 7 billion, di ba? Ang populasyon ng buong mundo at ang gumagamit daw ng internet as of July 2024 ay nasa 5.45 billion. Ibig sabihin, halos nasa 1.6 na lang, no? Ang bilyon ng hindi gumagamit ng internet sa buong mundo. And maybe that 1.6 billion, pwede mong sabihin yan yung mga batang-bata pa. Siguro ano yan, mga 7 years old pababa. At yung mga matatanda na, siguro sabihin mo ng mga 90 years old pataas. Di ba? Ang parang hindi na lang o hindi muna gumagamit kasi masyado pang bata o ayaw nang gumamit dahil masyado nang matanda. Pero mapapansin mo lahat ng capable person in this world, di ba? There are 5 billion, 5.45, almost 5.5 billion people. Ba, ito yung mga capable. At pag capable, lahat gumagamit na ng internet. Siguro naman, ako, I can pretty much declare, baka buong klase natin, lahat kayo, ay gumagamit na ng internet. Diba? At ito nga mismo ang ating platform of learning using this class-in is a form of internet na connection. Diba? Ito mismo ang class-in natin. So ganyan na karami talaga, ang gumagamit ng social media or the digital media which really transform, di ba? Global integration which really make cultural integration a little or not a little faster and faster as time goes on. Okay? Now, what are the key concepts, of global cultural integration? So when we talk about key concept class, para mas makuha nyo lang, key concept, bakit, ano yung key concept? Bakit kailangan makuha ito? Because key concept, we are talking about here of important ideas, or principles na saan iikot ang topic. O key concept, o sa Tagalog, susing kaalaman, o susing bagay na dapat nating malaman, sa paksang ito. So when we're talking about media and global integration, what we can learn, di ba, in this topic that we want to discuss, or the key concept of media and global integration, is there are three. One is cultural imperialism, number two is hybridization, and secularization. So, isa-isahin natin, ito yung parang sinasabing mga important ideas o principles, of the said topic. And when we're talking about media and global integration, these are, these three
key or these three concept is what is important and what we should follow, 'di ba, in the discussion of our topic today, no? One is cultural imperialism. So, cultural imperialism. So, madaling intindihin yung cultural. So, imperialism. When we talk about imperialism, as what we have discussed in the previous topic about globalization, di ba? It comes from Vladimir Lenin, no? A famous Russian revolutionary, di ba? When he talks about imperialism, it is what he calls, di ba, monopoly, di ba? So merong monopolyo, but it is on a greater scale, no? Lenin described imperialism as monopoly in the worldwide scale. So when we talk about also of media and global integration, meron din bang mangyayari o meron din bang nangyayari na cultural imperialism or cultural monopoly, no? And when you talk about cultural imperialism, it is the influence of dominant culture over the other. Totoo nga ba yun? No? Kasi 'di ba sabi natin, kahit naman malaya, no? Kahit naman malaya ang palitan ng kalakal, no, ng mga patakaran at ng kultura sa buong mundo, 'di ba? Nagdo-dominate pa din ang mga powerful, 'di ba? Economy o yung tinatawag nating rich nations or yung tinatawag natin sa previous topic natin, yung mga global north, 'di ba? Ay nagdo-dominate sa mga global south. So there seems to be a development also, no? When you talk about cultural imperialism, 'di ba? Ay yung paggagaya o pagdo-dominate ng ibang kultura sa kultura ng iba. Halimbawa, anong puwede mong i-sample diyan, no? Kasi when you talk about domination, 'di ba, pagka na-colonial ka nung una, nung unang panahon, 'di ba, dinadaan ito sa colonialism, 'di ba? Kaya 'pag nasakop ka ng isang bansa, 'di ba, i-impose nila ang culture nila sa'yo, 'di ba? Kaya naman tayo, mga Pilipino, 'di ba, marami tayong sinasabi sa atin na mas ugaling Kastila tayo kasi or ang ating ugali ay malaki, no? Ang natutunan natin sa pagiging ugaling Kastila. Kasi naman talaga namang na-impose ng Kastila, 'di ba? Ang kanilang kultura sa atin kasi we were colonized by the Spaniards, 'di ba? For almost or more than 300 years. Abay, napakalaking ano nun, ha? Kita mo naman yung 300 years class, 'di ba? Parang ipinanganak ka na nun kung nabuhay ka man nung panahong yun, pinanganak ka hanggang mamatay ka, 'di ba? Kahit umabot ka pa ng 100 taon ay nakagisnan mo ang mga Kastila at namatay kang, 'di ba? Mga Kastila pa din ang namumuno sa ating bansa noong mga panahon yun. Eh, biro mo, 300 taon yun, ibig sabihin 3 henerasyon, 'di ba, ang nabuhay no, sa ilalim ng mga Kastila at 3 henerasyon ang nag-develop or nag-adapt, 'di ba, ng ugaling Kastila. Ano yun, 'di ba? You can just go back and learn it from our history, 'di ba? And two, yung iba naman na hindi na kolonyal o hindi naman tayo kinolonyal masyado, 'di ba? Na-impose or nagkaroon ng influence ang kanilang culture, 'di ba, sa pamamagitan nga ng globalization and media, using media para na-integrate na ang cultural integration sa buong mundo. Anong sample uli niyan, 'di ba? Pag sinabi natin cultural imperialism or the domination of one culture over the other or adapting the culture of one to our own culture, 'di ba? So, ano ba 'yan, 'di ba? Mas medyo ano bang mga ina-adapt natin, hindi ako masyadong pamilyar, eh, 'di ba? Can you chat one, halimbawa, 'yan yung K-pop, 'di ba? Yung K-pop niyan minsan parang ina-adapt na natin 'yan sa Pilipinas, 'di ba? The way by watching Korean novela, by watching K-pop music, by listening to K-pop music, by watching mga K-pop, ano ba yan, actors and actresses, di ba?
na nagagaya natin, no? Or gusto nating gayahin ang kanilang mga ginagawa. Okay? So, yan yung sinasabi nating nagdo-dominate o nangingibabaw sila, no? Sa atin kasi tingin natin o mas maganda, mas magaling, kaya gusto nating gayahin. On that note, di ba, sinasabi nga natin, nagdo-dominate sila sa culture natin, and there are some culture na meron tayo ang unti-unti ding mawawala. At madodominate ito unti-unti ng mga bagong kultura galing naman sa ibang bansa. At ano yan? Paano nangyayari yan? Di ba? Yun, masasabi natin, napakalaki ng role ng media. Okay, next concept about cultural integration is the hybridization, meaning blending of different culture. Ito, kung hindi man nagdo-dominate o nawawala ang isa, nagkakaroon ng combination. No? Kaya hybrid, no? From the word hybrid, no? Yung hybridization, na hybrid ang culture ng isa. Halimbawa, to give you an example on that, halimbawa yan sa ating mga Pilipino, di ba? Mahilig tayo o natural sa atin bilang pagpapakita ng galang, di ba? Ang pagsasabi ng ano class yung pagsasabi ng pagpapakita ng galang, di ba? Yung pagpapakita natin o pagsasabi natin ng po at opo, di ba? Gaya ng magandang umaga po ma'am, magandang umaga po sir, o magandang umaga po auntie, di ba? Magandang umaga po nanay, di ba? Yan yung natural sa atin, di ba? Yung pagbibigay natin ng po at opo, di ba? Tama yun, no? Kristan, ano? But yung tinatawag naman nating hybridization, at nagagaya na rin natin at nag-breed, no? Nag-hybrid sa atin, nagpo-opo at opo pa rin tayo, pero wala sa kultura ng Espanyol. Hindi natin natutunan sa Espanyol yung yung pagbow, di ba? Mas kultura yan ng mga Korean, Japanese, and Chinese, di ba? Yung nagbabaw. Gumaganyan, di ba? Hawakan ko lang yung yung nagbabaw. O minsan kaya nagkaroon na tayo ng hybridization diyan. Nagpo-po at opo pa rin tayo, pero sinasamahan na natin ng bow, di ba? Opo, salamat po, di ba? Magandang umaga po, yan. So nagkaroon na ng hybrid, na-integrate na natin, di ba? Yung culture ng Japanese, Korean, or Chinese na nagbabaw, di ba? At naisama na natin sa po at opo, o nagkaroon na siya ng combination ng po at opo at bow. Di ba? Gano'n na. So yung mismong kulturang Pilipino ng pagbibigay galang sa po at opo ay nag-hybrid na rin dahil naa-adapt na rin natin yung, di ba, kultura ng ibang bansa. Gaya ng Korean at Japanese, di ba? Opo, yes ma'am. Opo ma'am, di ba? Yung bowing is not a part of our culture during the time, but due to the cultural integration, di ba, ina-adapt na rin natin yung bowing. Okay? At marami pang iba. No? Marami pa tayong sample na pwede nating sabihin, no? With regards to hybridization or the blending of different cultures, di ba, on one own culture. Okay? Yung handshake yata, handshake, ay ewan ko, pwede natin balikan ang ating history kung okay ang handshake, but dati handshake, but in other European countries, especially in the Middle East, di ba, mas more on embracing. Di ba, hindi sila nag-handshake, nag-embrace sila, nagbebeso-beso sila. O sa Pilipino, ginagawa na rin natin yan, di ba? Yung mga kaibigan natin, malalapit na kaibigan natin, without malice, o, ay pare, kamusta ka? O ano, diba? Ini-embrace na rin natin sila. Diba? Dati kinakamayan, dati yung appear, diba? Miski yung appear, kung anyway, yung generation namin, appear, mga ganon, as a form of handshake, was also adapted based on other practices and other culture. Okay? Next, another key concept we need to realize also in the integration of culture, there also breeds secularization, or what you call the decline of religious influence due to modernity.
Anong ibig sabihin niyan, 'di ba? Nakaapekto na rin talaga yung cultural integration ng ibang bansa at ang media at ang modernization sa epekto ng relihiyon 'no, sa ating kultura, 'di ba? Dati ang daling sabihin na ano ba 'yun, na, "Uy, mali ginagawa mo, masusunog ka sa impyerno." O 'di ba dati 'pag nasabihan ka ng gano'n, takot na tayo. O siguro yung mga sinauna sa ating mga lolo at lola natin, 'di ba? "Uy, kasalanan ang ginawa mo, mali ang ginawa mo, mapupunta ka sa impyerno o susunugin ka sa impyerno." 'Di ba? Pero hindi na rin. Ngayon, 'di ba, ang dami na ring mga, "Uy, hindi naman totoo 'yan. Oo, ang daming ganyan-ganyan. Wala 'yan. Niloloko mo lang ako." 'Di ba? Marami ng gano'ng mga argumentong ibinabato dahil na rin sa marami na rin tayong natututunan o nababalitaan bunga ng media, bunga ng cultural integration. Dati before ito academic discussion lang naman ito, 'di ba? Dati kasalanan, ganyan or whatever belief, 'di ba? Yung mga hindi na naniniwala sa Diyos o hindi naniniwala sa relihiyon, 'di ba? Dati parang bad na bad ka na kaagad 'no, outcast na outcast ka na. Pero ngayon, hindi, 'di ba? Tanggap na rin 'yan. Tanggap na ang mga atheist as a form of philosophy, 'di ba? As a form of belief also, 'di ba? So, gano'n. So, 'yan yung mga ibinunga din 'no, ng modernization at yun nga ay unti-unting nawawala na din ang kontrol 'no, ng relihiyon sa ating kultura. Lalong-lalo na, 'di ba, sa mga modern concept 'no? Ano yun, lalong-lalo na yon sa mga kababaihan, 'di ba, family planning method, 'di ba? Tanggap na 'no, ng lipunan ang iba't ibang paraan ng pagkokontrol ng pamilya. Nung araw 'di ba, ayaw ng relihiyon, ng simbahan ang artificial conception, 'di ba? Kasi sa kanila natural lang daw. So ngayon, wala na tanggap na ito ng buong lipunan. And who can tell, 'di ba? Who can tell also class, no? In the fast movement of modernization, technology and findings, 'di ba? Marami na rin talagang debate ngayon about abortion and even the sanctity of marriage, 'di ba? Kasi nababalitaan na natin yung divorce, 'di ba? Sa ibang bansa na legal o dito sa Pilipinas hindi pa dahil kadebate pa natin dito ang Catholic Church, 'di ba? Abortion in some parts of the world are legal also, dito hindi pa. Pero unti-unti na yan nagkakaroon ng debate because of the exchanges of information, data, and cultural development. 'Di ba? Kasi mababalitaan mo sa Italy, legal nga ang abortion and divorce, nandoon nga ang Vatican City. Andun ang, 'di ba, seat, no, ng Catholic hierarchy na galit sa abortion and divorce, pero nandun sa Italy siya naka-opisina ang Vatican City na kung saan legal naman ang abortion at divorce, 'di ba? So, sa mga patuloy na exchanges, no, of data information, 'di ba? Magmo-modernize o magkakaroon talaga, magde-develop talaga into new concept, new culture, and new understanding. So, kaya yan yung nagkakaroon din ngayon sa modern advancement, yung tinatawag natin secularization or the decline, no, of religious control, 'di ba, over culture. So yeah, so yan yung tatlong kakaharapin natin, no, sa topic na ito ng media and global integration. We were talking about one, 'di ba? The influence of the dominant culture over the other. Two, hindi man nagdo-dominate, nagkakaroon ng hybrid or blending. And third, no, the advancement ng modern technology and information and data, 'di ba? Nagkakaroon din ng secularization or the decline of religious influence dahil sa advancement na ito ng modern world. Okay, so yan yung mga nangyayari ngayon. Kaya tawag natin key concept, ito yung mga important idea na when we're trying to understand media and global integration. Okay?
Anyway, class ano, since nagle-lecture tayo, nagdi-discussion, feel free to type your questions or comment ano sa pagtakbo ng ating discussion. Mag-post lang kayo sa chat box natin ng inyong comment. Excuse me. Comment and question if ever ha. Please feel free to type your comment and question sa ating chat box. Okay? So, let's talk about the evolution of media and globalization. Siguro naman napag-usapan na natin yung globalization, no? Evolution nito, dated back in the early days, 'di ba? Nagkaroon na talaga ng trade, 'di ba? Ang mga tao sa tao, no? Nagkaroon na sila ng palitan, ano, ng mga impormasyon, ng produkto, no? As early as the barter trade era, talaga namang ipinanganak na, no, yung ika nga ay punla, no, ng globalization at bumilis lang ng bumilis sa globalization sa advancement ng modern technology. Ganon din naman ang media, di ba? Pag sinabi mo the evolution of media, which importante because media plays a vital role in cultural integration. Di ba? So ano ang unang-unang paraan ng communication nung araw? Di ba? Sabi nga nila, sign and oral communication. Di ba? Yung mga early days na hindi pa masyadong nagsasalita ang unang tao, di ba? Sign language. No? Ganyan, kung ano-ano. Tapos alam nyo na, siyempre, nabibiro-biro yan na parang mga tunog lang ng unggoy o hayop, di ba? Ang tao, kasi yun ang kanyang naririnig at yun ang kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. So, ginagaya lang niya yun. So, ginagaya niya kung ano ang kanyang naririnig at ginagaya niya kung ano ang kanyang nakikita. Kaya ang first form of media. So, bakit media? Kasi nga sabi natin, media is the process of, di ba, communication and transformation, di ba, ng ideas, thoughts, data, and information. So nung unang panahon, nagta-transform din nagta-transmit din naman ng mga data and information, pero siyempre wala namang internet nung araw kaya ang kanilang form of, 'di ba, transferring information and data or communicating information and data is by a simple sign language and oral communication. Talagang nag-uusap lang ang tao. Nag-uusap at kung gusto marinig ng malayo, sumisigaw. Pero basically, that is a form of communication in the early days, no, ng human development. And that's happened, di ba? Kung babalikan nyo ang kasaysayan ng mundo, that was millions of years ago. Di ba? Kaya parang, di ba? Gumaganon lang ang mga tao. Pero that is their way. That is their way of communication, no? Transferring data and information to each and every one of them. No? Using the sign, using the sound, no? Na naririnig nila at mayroon noon sa kanilang kapaligiran. Very, very crude. Pero that is the first type of communication or media nung panahon yon. Second is the script. No? Yan, makikita nyo sa picture, yung parang mga nakaukit sa bato, di ba? O nakaukit sa mga kuweba. No? Kasi yung mga pangyayari at mga kwento noong panahong yon, gusto nilang maalala, gusto nga nilang maibahagi. So, kwento-kwentuhan lang. Siguro naisip ng tao na maganda mai-record rin ito o para mabalikan o matutunan ng mga susunod na henerasyon nila, no? Natuto silang mag-script o iukit o nakaukit sa pader o nakaukit sa mga kuweba, sa mga bato ang mga pangyayari. Ayan, itong sample na to, kung makikita niyo yung cursor ko, di ba? May mga ganyang mga nadi-discover sa mga kuweba, no? Kung saan makikita yung mga naka-drawing at pagka dine-decipher mo, ini-interpret ng mga modern archaeologists ngayon, di ba? Binabasa yung mga picture na yan,
nabubuo ang kwento o nadidiskubre ang nangyari noong panahon yun. So script is the first form of recorded information and data. Kasi nga mula nung araw na ito ay mga kwento-kwento o sign language lang, 'di ba? Nag-evolve at nag-develop yung nire-record na ang mga pangyayari. And the first recording ng mga pangyayari ay yung script, 'di ba? Yung cave paintings, yan o, petroglyphs, no, and early writings, yung mga scroll, no? Yung mga nakatatak lang sa mga tela o nakatatak lang sa mga dahon, 'di ba? Kasi nga doon lang unang isinulat ang mga nangyayari noong panahong iyon. At yan ay uminog, no, ng halos 3,000 taon mahigit, ano mo, after o before, no? Before the common era, kaya BCE, no? Before the common era, or mas commonly alam natin ay before Christ o BC, di ba? So 3,000 years before Christ was born, di ba? Natuto na rin ang mga tao na i-record or put into record ang mga nangyayari sa kanilang kapaligiran by means of script, which is cave paintings, yan, o petroglyphs, no, and early writing, ay nagsimula na ang recording and transfer of data. Yeah? Pagka nadaanan nila yan nung araw, o siguro nakita nila itong kuwebang ito, may mga naka-script na ganyan, naiintindihan nila ano nangyari, kaya ano ang kanilang pwedeng gawin, ano ang kanilang pwedeng iwasan. Kasi naka-record na ang mga pangyayari dahil dyan. Now comes the invention of the printing press. Yan, ang 1400s, nung nagsimula na yung development ng printing press, ayan, mas bumilis na, di ba, ang sharing of data, mas bumilis na ang pagtatago ng data, at mas bumilis na ngayon yung mga data ay kaya nang ipamahagi at aralin din ng iba. Okay, so yung development or the discovery of the printing press. Okay? So, and another thing, nung after the development of the printing press, ayan, nagsimula na din mag-develop at madiskubre yung electronic media like telegraph, di ba? Telephone, radio, and television, no? Kaya mas lalo nang bumilis. Di ba? Mas lalo nang bumilis ang transfer of information and storage of information, di ba? Nasa-type na o di ba? Na-discover din yung mga typewriter, no? Naging modern na din ang printing press, no? Mula sa simpleng ganito na na-discover nila Gutenberg, di ba? At naging modern printing press na ganito, di ba? Mas bumilis na ng bumilis, di ba? Ang development ng data information transfer, data and information storage, and data and information sharing. And now comes, ngayon sa modern world, ito yung tinatawag natin digital media na. O ito, naging connected na tayo sa buong mundo. No? So class, so you can see class, yung parang nagsimula sa simpleng nagsesenyalan, nagkukwentuhan ang sinaunang tao, natuto nilang isulat ito sa pamamagitan ng carving sa mga kuweba o paintings, sa mga simpleng tela o simpleng mga bark of trees or simpleng mga dahon ng halaman, at doon nila nire-record ang kanilang mga kasaysayan, ang kanilang mga impormasyon, di ba? Then na-discover noong 1400s ang printing press, mula sa krudong printing press ni Gutenberg. May prepared akong video dyan, pwede natin panoorin siguro bukas sa school, no? Yung the evolution of the printing press, mula sa simpleng pagtatatak, no, ng mga text ng Biblia, tinatatak-tatak na ang mga libro, iba't iba, bumilis ang sharing, di ba?
pagbabangko ng mga data at pamamahagi ng data, no? Then comes the development of electronic media and now what we call the digital media. Kaya yung sa picture, no, makikita niyo yung evolution of media from the 1960s, no? Nung naumpisahan, actually 1800s pa yan, ano, nag-umpisa yung telegraph, no? Yung parang Morse code, di ba? Mabilis na yan nung araw, pero mula nung 1960s, pag tinignan mo hanggang ngayon, di ba? Parang hindi mo akalain, no? O hindi natin sukat akalain, no? Na ganun pala kabilis, no? Ang palitan ngayon ng impormasyon, palitan ng data, storage ng information, storage ng data, and even sharing, no? Kaya ang bilis na ng gathering, storing, and sharing, no? Of information and data nowadays that help shape, no? Na cultural imperialism, which is domination, that helps shape hybridization, and that helps shape secularization. Kuha niyo, class? Ha? Nakukuha niyo yung idea? Okay, then next comes the cultural globalization process. So, mula noong imperialism, no, nagdo-dominate, mas more on sa globalized world o modern world, 'di ba? Mas iba naman ang nangyayari, pero hindi pa rin mawawala yung may nagdo-dominate, 'di ba? Merong natatabunan, merong magha-hybrid at yun nga sa modernization, sinasabi nga nila nagkakaroon ng secularization, meaning nawawala na rin naman yung influence, 'di ba? Ng mga ibang lalo-lalo na ang relihiyon, 'di ba? Sa buhay ng tao, 'di ba? So, when we talk about the cultural globalization process, no? One is the experience of modernity in a worldwide culture. What do we mean by that? So, through media, ay basahin niyo na lang, ano? So, yan, the chief element in the analysis experience of modernity. Anyway, the point is, 'di ba? The experience of modernity in a worldwide culture. 'Di ba? We're talking here about 'di ba, sa advancement ng modern world o globalized world in lalong-lalo na through media, 'di ba? Sa sa bilis nga ng lalong-lalo na ngayon sa digital media, 'di ba? May mga kultura talagang madadamay, 'di ba? May mga kultura talagang makukubabaw o mado-dominate ng ibang culture, no? O yung maaano ng ibang bansa. No? What do we mean by that? Ano? O sige, magbigay tayo ng example. O kahit kayo, magbigay kayo ng example while listening to me, 'di ba? Na-adapt talaga natin ang culture ng ibang bansa sa ayaw at sa gusto natin, 'di ba? Through their influence o through their kanya sa modernity na ito ng worldwide culture, 'di ba? Na-adapt natin o ginagaya natin. Halimbawa sa atin, ayaw man nating sabihin sa mga Pilipino, 'di ba? Pero tayo mas fan tayo ng American culture. Mas gusto nating gayahin ang kulturang Amerikano. At pagka ginagaya natin ang kulturang Amerikano o yung mga ginagawa ng mga Amerikano, 'di ba? Parang mas ano tayo, mas sikat, 'di ba? Ano ba yan, mas magaling, 'di ba? At parang mas modern, 'di ba? Kasi mas adapted tayo at mas nandoon ang brain cells natin, 'di ba, sa kulturang Amerikano. Bakit? Kasi nung kahit sabihin mong 300 tayong sinakop ng Espanya, 'di ba? Pero sa maikling taon lang naman tayong sinakop ng mga Amerikano at pinalaya tayo. Malaya na nga ba tayo? Siguro. Freedom politically but culturally, 'di ba? Anong ginawa ng mga Amerikano? 'Di ba? Yung ating educational system, 'di ba? Doon nila tayo kumbaga parang tinransform, 'di ba? Unti-unti,
ipinattern, no, ang ating educational system sa American model. And even our government model is very, very much patterned to American model. Itong Senate and Congress, di ba? Itong parehong-pareho ang structure natin sa American system. Even our province, di ba? Municipal and barangay are all patterned to, di ba? The American political system. So kaya dito sa sinasabi nating isang globalization process ay yung modernization na ginagawa ng ng globalization na ito, 'di ba? At lalong-lalo na using media and education is a form of media, 'di ba? Dito rin nadadamay ang culture ng ibang bansa. At dito nahahalo, 'di ba? Or nai-influence ang culture natin ng kultura ng ibang bansa. 'Di ba? Kaya mapapansin mo pag binasa mo 'to, no? Experience of modernity as both general form of mentality and a mode of artistic production is the loosening of time and space from the bands of locality and tradition. Anong ibig sabihin nun, di ba? Yung pag-modernize, no, ng mga bagay na ito, pag alam natin, no, dahil nalalaman na natin ang kultura ng iba at yung iba nga ini-inject sa atin, nalulusen, no? O nagbabago din, 'di ba? Through our experience of modernity, 'di ba? Nadadamay ang kultura natin at nagbi-breed tayo ng bagong kultura. And that goes the process number 2. So from there, from the influence of modernity na nag-a-adapt tayo ng bago, nagkakaroon ngayon ng socialization and the development of cultural character. Di ba? Na-expose yung ating society, no? Sa global influence, no? Nawawala o nagbabago ang ating mga tradisyon. Di ba? Or yung mga tradisyon natin dati ay nawawala na or nag-a-update. Di ba? Ganun ang nangyayari, di ba? Nagkakaroon tayo ng sarili nating parang mga cultural character. Halimbawa, anong mga tradisyon natin ang unti-unti nang nawawala dahil sa ganitong influence ng ibang culture? Marami ang nagsasabi na mismong po at opo nga natin ay parang hindi na natin nagagawa, no? Sa mga bagong kabataan, pinupunayan ng mga matatanda, no? Na hindi na raw tayo o kayo ba sa ano nyo ay hindi na raw nagpopo at opo at hindi na raw marunong ano pa yung iba, nagmamano, no? Bakit? Kasi wala naman tayong nakikita nagmamano, 'di ba? Sa Amerika. Meron nagmamano pero sa mga crime 'yun, 'di ba? Sa Godfather nagmamano, hindi naman gano'n ang konsepto natin ng mano, yung paggalang sa nakatatanda. Dahil hindi natin 'yun nakikita sa Japan, hindi natin nakikita sa Korea o sa Amerika o sa Europa for that matter, unti-unti na yung nawawala sa ating kultura. And even yung po at opo nga, 'di ba? Unti-unti na din nawawala. Iilan-ilan na lang yung kumbaga naipapasa-pasa yan, pero as time goes on, 'di ba? Sinasabi nga nilang unti-unti na itong nawawala. At na-accuse pa nga ang mga kabataan na hindi na raw marunong gumalang, but it is not. Sa akin, hindi naman yun ang problema. But it is really, di ba, the socialization and the development of cultural character brought about by this globalization process. Nakikita natin sa ibang bansa iyon. Okay? Or na nakakarating sa atin ang mga bagay na iyon. Okay? Next. After that, part ng cultural globalization process is the mediated communities and activities.
by mediation, 'di ba, by mediated communities, 'di ba, mas ang root word niyan ay mediation, 'di ba, ito yung 'pag sinabi mong mediation o mediated, ito yung trying to intervene or trying to resolve a conflict. So media also enables the formation of a global communities. Nagkakaroon ng interaction yung mga iba't ibang kultura, 'di ba? At minsan nagse-share kayo, 'di ba, ng isang common goal, 'di ba? Kaya nagkakaroon din kayo minsan ng common culture, no? Ang isang sinasabi nila diyan like digital groups like mga fans club, 'yan, 'di ba? Online forum, 'di ba? Shape social interaction, 'di ba? Making them more symbolic. Media also influence social, political, and economic activities on a global scale. O, anong isang halimbawa niyan, 'di ba? Yun nga yung mga fans club, 'di ba? Fans tayo ng F1, fans tayo ng nung Los Angeles Lakers, kunwari sa NBA, 'di ba? Kahit wala tayo sa Amerika, pwede tayong mag-member ng fans club ng Los Angeles Lakers, 'di ba? At yung culture, no? Yung culture na binubuo, no? At nag-i-evolve bilang mga Laker fans ay minsan ay naa-adapt natin. 'Di ba? Kaya mediate, ibig sabihin mediate hindi naman kumokontra sa ginagawa mong kultura sa iyong bansa, but of course, parang nagde-develop ka ng bagong culture based on that mediated communities and activities. Ibig sabihin, itong community mong ito o for that matter, the fans club, 'di ba? Ay you're trying to resolve, 'di ba? Ano man yung kaibahan ano ng kultura mo sa iyong tinutuluyan o sa iyong bansa and trying to adapt the culture being developed on this parang virtual community mo which is the fans club, 'di ba? Ang isang na-search ko din na isang global community, I don't know kung familiar kayo sa Reddit, no? Sa Reddit, no? Parang ito naman yung parang sinire-research ko, parang dito naman sa platform na ito, though I'm not familiar, no? Baka mas familiar kayo, binabasa-basa ko lang. Dito sa Reddit, 'di ba? Reddit ba ang tawag? Reddit, 'di ba? Mas dito nagkakaroon ng mga iba't ibang miyembro ng anonymous, hindi naman kayo nagkakakilala dito, pero punong-puno dito ng information na ano ba 'yan, malalaman mo ang istorya sa iba't ibang bansa. Okay? So gano'n din ano, gano'n din yung tinatawag nating mediated communities and activities, 'di ba? Sa globalization process na ito, 'di ba, nagkakaroon kayo ng sarili din ninyong kultura within that mediated, ibig sabihin you're trying to resolve conflict on each other pero nagbubunga kayo ng sarili ninyong parang way of life diyan o way of living. Ang madalas nga niyan sample fans club, 'di ba? Fans tayo ng ganito, fans tayo ng ganito, na-adapt natin 'yon, hindi naman necessary kontra o opposite doon sa kultura ng ating bansa. Pero ina-adapt din natin o meron tayong sariling kultura sa grupong ito na doon tayo nagme-member minsan. Okay? Another thing in democracy and political culture. So ito naman, 'di ba, yung punto naman dito ay yan ano, yan basahin ko lang 'no, globalization fosters multicultural societies where diverse group coexist while managing shared political issues. This can create tension between universal democratic ideas and culturally specific views on governance and participation. Kasi hindi mo maiiwasan, 'di ba, na yung mga political o mga government policies natin ay nagko-conflict sa ibang policy din ng gobyerno o policy political ng ibang bansa. For example, 'yan, 'di ba, meron tayong governance and political parang conflict, 'di ba, dito sa West Philippine Seas sa China, 'di ba? Talagang kulang na lang talaga magbarilan tayo ng dalawang 'yan, 'di ba? Nagbabanggaan sa West Philippine Seas, no? But that political and governance policy which we are in conflict with China does not negate, 'di ba, our
what you call, 'di ba, cultural integration with them. Anong ibig kong sabihin, 'di ba? Marami pa rin namang mga negosyante sa Pilipinas o mga Pilipinong negosyante ang direktang nakikipag-negotiate or direktang nakikipag-business sa mga Chinese businessmen, 'di ba? Anong isang magandang halimbawa niyan? You can very well say that almost all products being sold, being traded in the Philippines are almost all are made in China. Kaya kahit nagbabanggaan yung mga navy natin sa West Philippine Sea at kulang na lang magbarilan, 'di ba, sa agawan nila sa West Philippine Sea, 'di ba? Dahil sa boundary claim that is political and governance conflict, 'di ba? Hindi ninenegate yung ating cultural and economic relationship, 'di ba, with China. So tuloy pa rin ang business kahit naman nag-aaway yung mga navy natin sa West Philippine Sea, 'di ba? And tuloy-tuloy pa rin ang cultural exchanges, 'di ba, sa pagitan ng China at ng mga Pilipino. Oh, ano pa? Ano pang mga sample diyan, 'di ba? Kahit naman awayin natin ang awayin ng China, 'di ba, nakikipag-business tayo, nakikipag-relate pa rin tayo, 'di ba? May mga kaibigan pa rin tayong Chinese and very, very important, 'di ba? Filipinos really like Chinese food, 'di ba? Tuwang-tuwa tayo roon at na sarap tayo. So, hindi magma-matter. So, yung cultural globalization is adapting its own process even kahit na may conflict pa sa governance and politics ng mga bansang ito, 'di ba? So hindi hindi naapektuhan, 'di ba? So 'yan, so kung babalikan natin yung sinasabi nating cultural globalization process, the first point is one culture can dominate one and the other can adapt the other. Then two, socialization, 'di ba, puwede namang nagko-combine na nga. Yung sinasabi kong nagko-combine ito, 'di ba, gaya ng po at opo na meron ng bow. And third, 'di ba sabi natin nagke-create din ito ng parang isang mediated communities. Hindi man katunggali o against the existing culture of your country, but they are also creating their own culture in their own parang virtual or what we call mediated communities na kahit na tayo iba't ibang kulturang pinanggagalingan, pero nagkakasundo tayo dito. And a good example of that is a fans club. And fourth, 'di ba, even if there is a democracy and political conflict, 'di ba, hindi nanenegate pa rin yung cultural integration ng mga tao, 'di ba? An example of it is kahit na nga sa West Philippine Sea na nakakaaway natin ang Chinese Navy, 'di ba, kulang na nga lang magbarilan, eh, nakikipag-business pa din naman ano, ang mga Filipino businessman with the Chinese businessmen, 'di ba? Filipino students still integrate with Chinese students, 'di ba? We still integrate with the Chinese people and of course, 'di ba? Sabi nga natin yung palitan ng kultura lalong-lalo na sa pagkain, 'di ba? Gustong-gusto natin ang mga Chinese foods. 'Di ba? So that's the cultural globalization process na kahit na may mga conflict, hindi naman nini-negate yung ano ng mga tao, no? Yung relasyon ng mga tao sa isa't isa. Okay? Any questions, ha? Please feel free to chat, ha? Post your comment and question on the matter. Okay? Now, let's talk about, ayan, so globalization of culture and media. So, as we have said, no, na sa globalization, hindi lang ito economic, hindi lang ito political, kundi culture din, ano? Nagkaroon din ng integration ng mga culture, 'di ba? Kaya nga sa integration ng mga culture, 'di ba, puwedeng magbunga ito ng cultural imperialism, one culture can dominate the other, or hybridism, na-a-adapt natin ang culture ng iba, na may merge natin, 'di ba? Sa culture natin, ang culture ng iba, which is good on one sense.
Yung iba naman tumututol dahil nawawala na daw ang ating sariling kultura, but that's how globalization works, 'di ba? Talagang merong culture na matatalo, may mga culture na mangingibabaw at meron namang nagbi-breed, kaya nga hybrid. And merong secularization na nangyayari kasi nga nawawala na rin unti-unti ang influence ng religion, 'di ba, sa kultura ng tao, which in the early days, 'no, ng ating history, napaka-powerful ng religious influence sa atin. Ngayon nawawala na. Okay? So, is it right? Is it wrong? Sige, di tuloy-tuloy lang naman natin pinag-aaralan. Now comes globalization of culture and media. No? Number one, media as cultural carriers. So, totoo naman. Di ba? Media, like yan, newspapers, TV, internet, spread culture and facilitate cultural interaction. Oh, may ano pa ba diyan, 'no, maraming sample diyan. Ano bang mga mabibigay niyong sample na ang media ay nakakapag-facilitate, 'no, ng cultural interaction? Oh, ano ba ang mga samples niyan? Siguro class mas kayo maraming alam kaysa sa akin diyan, 'di ba? Halimbawa lang yung mga may isa akong nire-research nung isang araw o binabasa-basa ko yung TikTok trends. 'Di ba? TikTok trends flags and TikTok trends costume. 'Di ba? Parang may mga nagti-TikTok na ina-advertise nila yung iba't ibang flag, ina-advertise nila yung iba't ibang ano yun, national costume nila. So on that note, nanonood ka ng TikTok, nagiging pamilyar tayo sa bandera ng bansang ito, nagiging pamilyar din tayo sa national costume ng mga bansang ito. 'Di ba? So ano 'yun? Bakit ka naging pamilyar? Because of the media. And because of the modern day media, which is the social media, everything is available, ika nga, at the palm of your hand. 'Di ba? Nandiyan lang lahat 'yan. Kaya mong panoorin, kaya mong i-research, 'di ba? Kaya mong hanapin kung ano man ang gusto mong basahing ugali, kultura na meron sa ibang bansa. 'Di ba? Kaya nga kung mag-a-abroad ka, 'di ba? Minsan nga kung mag-a-abroad ka, lalo na kayo siguro ano, baka meron sa inyong nangangarap mag-abroad one day, 'di ba? You will try to study, 'di ba? The culture of that host country kung saan niyo gusto pumunta bago naman siguro kayo pumunta doon. Aalamin yung ugali ng mga tao, 'di ba? Dati ini-interview mo 'yan, ngayon hindi na. Puwede ka nang manood ng mga vlog, puwede ka nang manood ng mga ano ba 'yan, mga palabas, YouTube, 'di ba? Na nagde-describe ng ugali, ano, mga kultura o mga pagkain, 'di ba? Kahit mga pagkain sa bansang iyon. Okay? Next is cultural interaction. Na? Ang ibig sabihin naman nito, di ba? This interaction can create hybrid cultures or lead to conflict. Kasi ito yung sinasabi natin, some cultures have similarities while other cultures also have contradictions. Di ba? Siguro dito sa Southeast Asian region natin, dahil mainly mga Malay tayo, kahit sabihin mong Muslim ang iba, Katoliko ang Pilipino, pero dahil sa Malay culture natin, pwede nating sabihin may mga similarities tayo dito. Kaya baka madaling pakisamahan ang mga Southeast Asian countries kaysa pakisamahan natin, 'di ba? Yung mga nasa Europe o nasa western countries, 'di ba? But again, 'di ba, learning from each other, we can adapt din naman. Actually, mapapansin niyo yan class, isa sa mga causes of broken families and marriages, 'di ba? Pagka napapangasawa natin o nila, 'di ba, ang ibang lahi. Kaya madalas, 'di ba, sa mga data nagpapakita na marami sa mga mixed culture marriages, 'di ba, ang hindi nagtatagal.
dahil meron talaga silang pagkakaiba sa kultura na minsan ay hindi nila ma-resolve o hindi nila ma-adapt sa isa't isa. Pero yung iba naman na nare-resolve ito o na-adapt nila sa isa't isa, nagiging successful marriages naman. At marami din naman talagang stories of about mixed cultural marriages or mixed cultural families. But the important thing when you're talking about globalization of culture and media, we really have to accept, no, that there is really, di ba, some similarities and there are some contradictories, di ba, o contradictions, di ba, sa ating mga kultura ng isa't isa. Okay? Yan. So, media. Again, media really plays a vital role, di ba, on that spread of culture and facilitates cultural interaction. Whether it becomes a domination of one, whether it becomes hybrid culture, or whether it becomes secular by nature, di ba? Media plays a vital role because yung mga interaction na yan, no, ng similarities and contradictions, di ba, nagbubunga ng domination, nagbubunga ng hybrid, or nagbubunga ng adaptation. Okay? Questions? Now, let's go to the three outcomes, no, of globalization of culture according to Peter Sen in 2004. Diba? Meron daw tatlong pwedeng mangyari o ibubunga, diba, yung globalization sa kultura ng tao. Diba? One is cultural differentialism. Diba? Culture remains strong and distinct despite globalization and sometimes leading to clashes. Kaya ito na yung kaninang binabanggit ko, di ba? May mga kulturang matitibay pa din ang hawak ng mga tao at pagka yan ay masasaling mo at ipipilit mo ang kultura mo, maglilid yan sa isang clash o salpukan ng dalawang kultura. Anong example niya? Di ba? May isa akong nakitang sample nung binabash tayo, di ba? Nung binash tayo ng South Korean, di ba? People, di ba? Sa social media nung ipinakita nung ni Belia, no? Belia Porch, no? Na ni-research ko yung pangalan niya. Di ba? Na pinakita niya yung rising flag tattoo, di ba? Dito, pinakita niya, pinagmamalaki niya na maganda ang kanyang rising flag tattoo na dapat ay, di ba, sabi niya, maganda, gayahin niyo, maganda ang design, di ba? Nag-react ang mga South Korean social media user, di ba? Gumanti sila na, oh, ang pangit naman ang design mo, etc., etc. Ganyan, bobobo nyo, hindi kayo marurunong. Yeah. Tapos gumanti mga Pilipino, di ba? Na nagtirahan sa media na, oh, sana maalala nyo, mga Korean kayo, no? Korean War, di ba? Tumulong ang mga Pilipino sa gera laban sa North. Kung hindi kami tumulong, malamang bumagsak na kayo. So umabot sa gano'n ng palitan dahil sa simpleng pagpapakita ng isang taong yun at pinupuri niya yung rising flag tattoo niya. Which is hindi natin din naintindihan na bakit maselan, no, sa mga Korean yung rising flag na yun, because that symbolizes the rising flag ng Japanese invasion. At nung nilusob sila ng Hapon, ginawa talaga silang mga alipin. Kaya galit na galit sila sa simbolong iyon na hindi naman natin alam na akala nung nag-vlog na yon ay maganda lang ang design. So gano'n, no? So yung sinasabi nating itong globalization culture na ito, 'di ba, ay talagang magbubunga ng pagkakaiba pa rin ng culture at kung ang culture na pinanghahawakan ng isang bansa ay matibay pa, 'di ba, maaari talagang hindi niya maintindihan ang kulturang sinasabi mo naman sa kanila. So meron talagang cultural differentialism pa o pagkakaiba pa. Yan, kanina pa natin naman yan pinag-uusapan. 'Di ba?
The other thing is cultural hybridity. O yan, nabanggit na natin din ito kanina, no? Yung culture blend, creating new cultural form. O ito na nga yung sinasabi ko kanina na from simpleng po at opo, di ba? O na dinagdagan natin o nagaya na natin yung pagbow, no? Ng mga Koreans, ng mga Chinese and Japanese, di ba? Yung kanilang pagbow sa paggalang, in-integrate naman natin sa atin. So ginawa naman natin, opo, salamat po, no? So nilagyan na natin ng bow din yung ating mga po at opo. So yun yung tinatawag na cultural hybridity, di ba? And another outcome, the third is the cultural convergence, wherein cultures become increasingly similar, often dominated by Western influences, leading to cultural imperialism. O ito naman yung kanina rin binabanggit natin sa key concept, di ba? Pagka naman sinabi natin cultural convergence, di ba? Nakaka-influence, no? Nag-i-influence yung isang culture o nakaka-dominate yung isang culture, di ba, over the other culture, which leads to cultural imperialism. Ano yung cultural imperialism? Sa discussion natin kanina, ito yung domination of one culture over the other. Ay marami nang nangyayaring ganyan, class. Siguro, eh, we can cite samples tomorrow, sa pagkikita natin, ano yung mga para bang mga cultural, na domination sa atin, lalong-lalo na ng mga Western culture. Di ba? Ano ba yan? Ano ba mga samples niya? No? Can you chat, class? Di ba? One sample of cultural convergence sa atin, meaning anong culture yung ina-adapt na natin o nagdo-dominate na sa atin. Di ba? Marami yan eh. Marami na yan. Ano? Lalo na nga, marami naaakusahan, di ba? Dahil tayong mga kabataan o kayong mga kabataan, no? Na hindi na raw marunong gumalang dahil hindi na nga gano'n ang nakikita natin sa mga Western culture. Pero hindi naman necessary o hindi rin naman ako naniniwala na hindi na tayo marunong gumalang. Kasi nakasanayan natin, napalaki tayo ng Kastila, ng isang forma ng paggalang natin ay yung po at opo. Kaya pag naririnig sa atin na hindi na tayo gumagamit ng po at opo, ay tayo ay sinasabing hindi na marunong gumalang or nawala na yung kulturang magalang. Pero hindi naman necessary na yun lamang yun. Kasi wala ka naman talagang marinig na po at opo sa ibang bansa. Sa totoo lang, wala ngang katumbas na salita, no? Yung ating po at opo. Kahit i-research nyo sa English language, di ba? At kahit sa ibang lengguwahe, parang wala naman yatang po at opo, sa ibang bansa. Meron ako napanood yung The Family Feud, di ba? Na hino-host ng Negro, ang pangalan nun di ba? Nag-host siya ng Family Feud sa South Africa. Nung tinatanong niya na meron ka bang asawa? Do you have a wife? Ang sagot lang ng isa ay no please. So hindi niya maintindihan bakit nagpi-please. Sabi niya, no please, are you trying to persuade me to accept your no? So hindi maintindihan ng South African contestant yun na bakit parang ang please ay parang kinukumbinsi ka o nakikiusap ka. Yung pala, yung pagdadagdag nila ng please o no please, ibig sabihin ay respect. Parang po at opo na din sa atin. So may mga iba't iba, pero kung pakikinggan mo lang basta-basta yung no please na sagot nila, para bang nakikiusap pa sila. Kasi sa atin, ang salitang please ay parang nakikiusap, sa kanila naman pala ay yun ay paggalang. At marami pang iba. Marami pang ibang ganyan. Actually, kahit sa Filipino culture, marami ditong mga salita, marami ditong mga pamamaraan o gawi na nagpapakita ng iba't ibang mensahe na akala natin ay mali o kaya naman minsan ay akala natin ay tama, yung pala yun ay mali, yun pala ay tama. Diba? So that's what you call cultural convergence in the process of globalization on culture. So may pagkakaiba at mayroon sa pagkakaibang ito, minsan ay nagkakaroon talaga ng clashes,
Puwede din namang magsama o mag-adapt o mag-blend. And third, 'di ba, puwede ding merong mga mag-dominate na culture. And usually, 'di ba, ang karamihan ay merong nagdo-dominate na culture. Because, 'di ba, globalization designs, 'di ba, naka-design ang globalization, 'di ba, ang mga policies nito ay mas pumapabor sa mga dominant countries. On that note, it follows also na pumapabor din ang domination ng kanilang culture because of their dominance, 'di ba, sa world trade. Okay? So, sige, kasi ang next na natin ay yung cultural imperialism theory. So it's almost about time. So mga 10 slides na lang naman ito. We can still continue this tomorrow. So bukas na natin ituloy para hindi mabitin ang ating discussion. And tomorrow, cultural imperialism theory tayo. No? Then, tapusin ko ito ng mga 45 minutes discussion tomorrow. So, yung free time natin, pakihanda. No? Pakihanda lang ng ilan. Mag-random reporting lang tayo about your research, no, tomorrow. No, 'di ba ang nakagrupo kayo into 3 to 5. So kahit mga dalawang grupo, mag-random checking lang tayo and let's try to report your research paper, 'di ba? Kung ano yung mga political, 'di ba, economic and cultural policy, no, ng mga bansang naka-assign sa inyo. Ito ba ay naka-open for globalization or ito ay naka-close for protectionism? So we will just give 1 or 2 report tomorrow to get a random sample ng ating assignment, no? And you will submit the assignment also tomorrow. Okay? So mga 1 or 2 groups lang naman. So mag-random na lang tayo o kung may magvo-volunteer, mas maganda. Tingnan lang natin kung tama ang ating pagkakaintindi sa random reporting na 'yon, whether nagkaroon ba ng protectionism or globalization policy, no, ang mga bansang napili natin by sharing and discussing for a few minutes lang naman anong mga economic policy nila, kung ito ba'y protectionism or naka-inline with globalization, ha? So magkaroon lang tayo bukas ng dalawang random report para concretely na maipakita lang natin kung saan tayo, kung anong konsepto ng globalization ang inadapt, no, ng bansang inassign sa inyo o inassign ninyo sa inyo. Okay? So we will resume our discussion tomorrow face to face at our room, no? Dito na tayo magsisimula sa cultural imperialism theory. And when we talk about cultural imperialism, it is the domination of one culture over the other. Paano ba ito nangyayari? Okay, then after that, sige, tuloy-tuloy na natin yung the role and power of media in transforming global culture. Okay? So with that class, so I will see you all again tomorrow, no? At doon ko ipapalabas ng maikli, 4 minutes lang naman yung history ng invention ng printing press and how printing press evolutionize, di ba? The transfer of information and data, the creation of information data, the storage and the sharing, no, of information and data doon sa 4 minutes na yun sa YouTube, no? Nakita ko lang din naman yun sa YouTube. Okay? So with that class, no? So I will see you all again tomorrow and random, ha, pwede naman may mag-volunteer na random reporting lang kahit dalawang grupo para makita lang natin concretely yung inyong assigned country, kung nag-adapt ba sila ng globalization or protectionism. Okay? By sharing the research about their economic political policies. Okay? Sige, so class, with that, I'll see you all again tomorrow. Bye-bye. Para tuloy-tuloy natin yung discussion. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ingat, ingat kayo.
Sige, thank you all, thank you all. Ingat kayo sa pag-uwi o kung nasaan man kayo, ingat kayo. Bye-bye.